Magandang araw mga boss, welcome back ulit sa channel natin. Sa video ito mga boss, meron tayong ibebentang owner type Jeep. And ito mga boss, pabenta lang sa atin. Pero okay mag-owner to mga boss. Lahat ng mga binenta natin na unit niya is quality. Yung may-ari ng unit na to mga bossing is siguro mga 1 or twice a year lang nakakabuo ng unit. Pero sobrang solid. Tapos talagang veterano na pagdating sa mga owner type Jeep. Kaya abangan nyo mga boss. And kung gusto nyo malaman yung presyo mga boss at yung buong detalye, panoorin nyo hanggang dulo. And bago natin simulan yung vlog, quick update lang tayo dito sa garahe sa mga ginagawa natin na owner type Jeep at yung mga soon na pambenta natin. Let's go. And ito mga boss, ulahin natin to. Isang box type na long body, semi stainless siya. Bali yung flooring niya mga boss stainless, and yung siding niya galvanized. At yung roll bar niya stainless. Kunti na lang yung kulang nito mga boss. Kumbaga bubong na lang tsaka wiring. Running condition naman yan. And ito mga boss, ito yung available natin na hindi pa natin ito na iba-vlog. Bali, isa siyang single cab. Ito, maghanap kayo ng katuwang nyo sa negosyo, pwede ito. Malaki yung kargahan niya sa likod. Talagang pangkargahan yung design niya. Ayan, bali, running condition na rin naman to. Nagagamit-gamit natin ito. Ito yung, kung matatandaan niya mga boss, si Cyber Jeep. Ayan, siya na yun. Tapos na siya mga boss, ang kulang niya na lang is registration kasi alanganin yung plaka niya. April yung pinaka numero ng plaka niya mga boss. 4 yung ending kaya April. Di mapapaso siya ng April, pero registro na lang ulit natin mga boss pag kung sakasakali magkakasundo tayo. May vlog din yan mga boss, may inaantay lang ako na gauge niyan. Kaya hindi pa natin na pinupull review. Ayan, yung pinaka gauge niya mga boss, inaantay natin para mabidyohan na natin siya ng full review. Running condition na yan mga boss. And kung makukursa na dahan yan mga boss, kaya kong ibigay sa presyong mababa yan mga boss. Ayan, pure stainless yung body, diesel engine din yan. Saka ko napapakita yung makina pag iba-vlog na natin. Ayan, update, quick update lang. Then dito naman, meron naman tayo dito isang binubuong Tamiya. Pambenta rin to, matapos-tapos na. Toyota 4K ang makina. And ang mags niya mga bossing is size 13 lang, pero maganda naman. 5 stud to mga boss. Yan, naka-recaro seat din, stainless pati flooring. And yung bangko hindi pa natin ikakabit kasi nga kinukumpleto pa. Ayan wala pa yung mga accessories nito, kundi ilaw pa lang yung kinakabit kasi ikakabit natin yung mga gauge niyan kapag wawiringan na. Ayan, bali yung tubo nito mga bossing is manipis lang. Kumbaga 2 medya lang yung tubo niya or 2.5. Ito naman yung mags niya. Ayan, yung kawang mga boss kasi naka jack siya. Sakto lang yung pinaka clearance niya pag bumaba na yun sa sa sahig. Ayan po. Bali ito yung makina niya mga boss. Kinis niyan, pasilip natin. Ayan. Wait. Ayan. Tapos yan, yung mga racing filter, yung mga filter ng fuel, tapos yung mga hose, yun yung kulang dyan kasi nga, ang inaantay lang natin mga boss is mag-wiring kasi pag nag-wiring dito yun, 1 hanggang 3 unit, pinakamababa, 3 unit, sunod-sunod yun mga boss. Tapos yan, yung mga disc brake kasi nga, pinakonvert to ng 5 stud, hindi pa na ibabalik, pero yung likod na ibalik na. Tapos, so naghanap naman ng box type mga boss, na pure stainless. 4K din yan mga boss. Ito, pagkatapos nito, ito na yung dadali natin sa bapingan. Tapos, ayun, may long body tayo doon na box type. Hindi pa natin na i-vlog ng full review yun. Pero sa Facebook mga boss, naka-vlog na yun. And ito mga boss, isang Tamiya pa rin. Mag-wiring din yung kulang nito mga boss. Kasi pag natapos na may kabit lahat ng accessories, pagtawag namin doon, dire-diretso na. Kompleto naman na yung mga materials noon. Yung mga harness, talagang bago. Kaya walang problema. Tapos yan, nililinyahan lang ng tubo ng preno. Ganda din ang makina nito mga boss. Ayun pogi. Quality. Bali ito mga boss is hindi yan dyan. Kumbaga pang cover lang yan. Stock lang natin yan. Tapos ayan. Ayan yung engine bay nya. Ayan po. Bali wala pa rin yung mga caliper nya kasi pinipinturahan na yun. Ayan yung caliper nya. Ayun pinipinturahan. Yan. Bali, naka-recaro seat to, SR3. Tapos itong Tamiya, SR7. Itong 13 yung mags. Pero 15 din yung mags nito mga boss.
Tapos ito yung na-vlog natin last video. Yan. Tapos itong Tamiya natin na diesel, available pa yan mga boss. Ayan, medyo merong gumigiri-giri dito. Medyo mababa pa yung tawad niya. Hindi pa tayo pwede magbitaw kasi medyo mababa yung tawad. Ayan. Bali ang asking price nito is 400. Ayan. Diesel engine na may turbo. Ayan. Bali ang kulang lang nito mga boss yung mga seat belt niya, tapos doon sa gauge, yung pinaka oil gauge niya, i-connect lang naman yan mga boss, pagkakabitin lang yung sa makina at saka sa gauge. Madali lang yon. Tapos yung trapal, kung patatrapalan ng makakabili, libre naman yon mga boss kapag kukunin nyo na, or kung gusto nyo trapalan or hindi na. Tapos itong box type, ayan, hindi pa natin na ilalabas ulit ng garahe. Good na yan, running condition, sobrang tulid nito mga boss. Na i-road test natin to sa bagong karsada. Ayan, and ito yung ano natin doon sa Tamiya. Ito yung mismong valve cover. Ayan, sobrang kalat. And ito mga boss, meron din dito mga boss, box type na loaded. Ayan, naka sound setup yan mga boss. Bali, inaantay niya yung differential sa harap kasi pinadugtungan. Ayan, yung baffles. Matindi yung baffles nito mga boss. Sobrang lakas ng sounds nito pag natapos. Tapos tulin din to kasi naka air cool na differential. Yan. Bali ito yung binlag natin nung huli. Tapos ito yung double cab natin, hindi pa nabibili. Yan, for sale din yan mga boss. 550 ang asking price niyan. Negotiable pa naman. Tapos ayan, hindi for sale yan. Tapos ito sa mga maselan mga boss, naka-suspension. Sa mga naghahanap ng Tamiya na maselan mga boss, na ayaw ng nakamolye, gusto naka-suspension, naka-power steering, tapos 5-speed ang transmission. Itong unit na to mga boss, antayin nyo pag natapos, quality to. Yan, bali naka-borbet siya na mags, naka-Gemini suspension, electric power steering, 5-speed yung transmission. Yung stainless yung body, naantay lang nito mga boss yung pinaka-roll bar nya. Ayan, then pagdating ng roll bar nito is kumpletuhin na yung mga fender nya, grill, hood, tapos bumper, then wiring na rin. Bali, 3 yung nakapila ng wiring ngayon. 3 Tamiya yung nakapila ng wiring ngayon. Tapos, ayan, yung mga bablog natin sa susunod, ayan. Tapos, ito mga nakareding gaha ng Tamiya, tsaka FPJ. Tapos, ganito yung forma ng ibablog natin ngayon mga boss. Ayan o. Single cab na ganyan. Quality yan mga boss. Abangan nyo mamaya. Bali, ayun lang mga boss. Abangan nyo yung vlog natin. Panoorin nyo hanggang dulo. Ayun lang yung update mga boss. Kita-kits tayo sa susunod na update. Pag matatapos na lahat ng Tamiya na binubuo natin. Ayan. And ito nga mga boss, doon natin siya bibidyoan sa bagong karsada. Para kitang-kita yung buong forma niya. Itong unit na to mga boss is bagong assemble. Kung gusto nyo malaman yung presyo at buong detalye, panoorin nyo po hanggang dulo. Simulan natin dito sa kanyang mags mga boss. Yan, bali yung mags niya mga boss is 6 stud. Kaya kung makikita ninyo, yung mags na to is pangkalimitan natin na nakikita sa Pajero. Then, yung sukat ng gulong or yung series ng gulong mga boss is 225, 225, 70, rim 15. Ayan, brand new po lahat ng gulong nito mga boss. Then, sa ginamit na suspension is I-beam. Bali, straight Isuzu yung pangilalim nito mga boss. Ayan, kung makikita ninyo, I-beam. Yung molye pang C190, ayan yung shock, yung brake hose. Talagang napakalinis ng pagkakayari sa unit na to. Ayan, ayan yung kanyang under chassis sa harap. Talagang pulidong pulido yung yari mga boss.
Then, ito yung kanyang bumper. Spoiler yan mga boss. Kaya kung makikita ninyo, meron dalawang bumper guide or antena sa magkabilang dulo. Tapos ito may dalawang fog lamp. Tapos yung plate number niya mga boss is kulay white na or white plate na. Then sa battery, dito nakalagay brand new 6SM battery. Ayan. Tapos dito naman sa headlight niya mga boss, yung original. Ayan, tapos hela na signal light. Tapos ito mga boss, yung mga ilaw na yan is kasama yan sa park light. Then punta naman tayo sa makina. And ito naman yung kanyang makina mga boss, Isuzu C240 5-speed manual transmission. Brand new yung radiator. And may pan na extra para sa radiator. Tapos ito yung kanyang water reserve, nakakulant na rin po. And ito naman yung stock niya na air cleaner. Then yan yung kanyang salina ng ATF para sa power steering. Then ayun naman yung kanyang hydrovac. Tapos harness ng wiring mga boss, dito naman nakalinya. Ayan, dito nakalagay yung kanyang fuse box, tapos heater relay, tapos ito hood stick, bago toolbox mga boss. Ayan, Isuzu C240 5-speed manual transmission, power steering mga boss. Ayan. And ito mga boss, balik tayo dito sa labas. Ayun yung kanyang sticker or design ng sticker, Isuzu C240 diesel sight, tapos explore the world adventure. Sa windshield niya naman mga boss, ayan nga, box type, may tatlong fog lamp, tapos ayun yung kanyang wiper. Then ayan, may dalawang fog lamp sa magkabilang dulo. Tapos ito, yung kanyang shore pit mga boss, or sun visor mga boss. Then Marvin Sport, ang may gawa pala ng unit na to mga boss is Sprinter. Ayan, bali yung huli natin na unit na ganito is taga Lipa, Batangas yung nakabili. And ito yung kanyang bubong mga boss, talagang pulidong pulido. Stainless din po yan, tapos ayan yung carrier or top load. And then dito naman tayo sa interior, ayan yung kanyang 2-seater, makaganda. Tapos ito mga boss yung kanyang pinto. And dito mga boss sa dashboard stainless. And naka stainless din siya na console box. Yan po mga boss. Ayan yung kanyang cambio, bali yung shifter mga boss nito is converted na sa cable type, kaya sobrang smooth i-cambio kapag nananakbo. Sa kanyang stereo naman mga boss, diyan. Tapos sa gauge na ginamit, yung mahalagang gauge lang yung nakakabit dito. Oil gauge, temperature gauge, tsaka ampere gauge. Then doon nakalagay yung engine stop nya. Ayan po. Ayan yung kanyang center mirror. Ayan yung loob, napakaganda. Tapos ito, yung seat belt. And dito naman sa loob mga boss, kasya dito siguro mga 2 tao. Sikip na mga boss sa 3 kasi medyo maliit lang yung space nya. And ito, meron siya dito nga toolbox. Ayan. Muli nating ibinenta mga boss, kahoy lang yung pinaka toolbox nya. Ayan. Bali, ito meron siyang foam na upuan. Bali, ayan mga boss, yung kanyang loob. Ayan, may speaker, 2 magkabila. Tapos, ayan nga mga boss, kasya dito siguro 2 tao lang. Ayan, kasi na-adjust naman yung bangko nito mga boss. Ayan o. Ayan, na-adjust naman yung bangko niyan, kaya walang problema. Ayan, tapos dito naman tayo sa kanyang side view. Then dito naman tayo mga boss, ito yung kanyang KB mga boss. Ayan, kung tawagin, Loverboy. And ayan yung kanyang side view. Talagang napakakinis ng unit na to mga bossing. At pulidong pulido. Ayan yung kanyang side view mga boss. Tapos ito naman yung kanyang rim sa likod. And pakikita ko din sa inyo yung under chassis kung gaano kalinis. Balihin po yung under chassis niya mga boss. Sobrang linis. And yung molye sa likod, ayan. Tapos naka center bearing na rin pala mga boss yung kanyang propeller. Ayan. And then yung tangke niya stainless na rin. Yung kasya pala sa tangke nito mga boss is 60 to 70 liters. Yung kasya sa tangke niya. Ayan, pakita ko din sa inyo. Stainless na rin yan mga boss Ayan, napakakinis. Talagang pulidong pulido yung yari. Then dito naman tayo sa likod.
Then ito mga boss, may mudguard siya or saya kung tawagin or mudguard. Then dito naman tayo sa likod. Ayan yung kanyang likod mga boss. Merong antena kabilaan. Tapos ito yung kanyang ilaw sa likod. Ayan, signal light, reverse light, brake light, tsaka park light. Magkakasama na po yan dyan. And then ito naman yung reserva niya. And buksan naman natin tong likod. Ayan o. Talagang quality. Kaya kung may mga negosyo kayo, pwede dito mga boss. Gulay, baboy, manok, isda. Ito, pwede to. Kasi sobrang tibay niya. Talagang wala siyang pinipiling ikarga kasi hindi naman maselan yung mga ganitong sasakyan. Tapos ayan yung pinto niya. Tapos ayan yung barandilya niya mga bossing. Sakto lang sa pinakabubong. Kaya marami kayong, kung mag-isda kayo, marami kayong banyerang may kakarga dito. Or maggugulay kayo or magmamanok, pwede to mga bossing. Ayan. Bali, ito pala yung tak ng mismong pinto niya sa likod. Ayan o. And ayan mga boss, ito yung back view niya. Tapos ito naman yung side view. Ito naman tayo sa driver side mga boss. Ito nakabutas yung kanyang gas spout. Ayan, meron na rin pong sombrero. Ayan, iwas sa tubig mga bossing. Ayan. And pakita ko din sa inyo yung kabilang side ng under chassis para makita nyo kung gaano kalinis. Ayan. Quality mga boss. And dito naman mga bossing. Ayan o. Talagang sobrang linis. Ayan, bali dito mga bossing is meron siyang dalawang tubo dito na may gabay siya dito mga boss para kung sakaling marami kayo kakarga, hindi tamaan yung pinaka-salamin niya. Ayan po. Ayan yung side view. Talagang poging-pogi. Tapos ito, meron siyang ladder or hagdan papunta sa kanyang top load carrier. Ayan, dito naman tayo mga boss sa kanyang driver side. Una nating pakita to mga boss, yung kanyang pinto. Tapos ayan yung kanyang retract na side mirror. Ayan o. Ayan. Talagang quality. Then dito naman nakapwesto mga boss yung kanyang handbrake. Ayan o. Diyan nakapwesto sa gilid. Kalimitan kasi nakakabit yung handbrake mga boss is nasa gitna. And sa gitna mga boss para nga naman malinis. Ayan. Ayan mga boss, walang nakalagay na handbrake sa gitna. Dito nilagay sa gilid mga boss. Tapos ito, yung kanyang pedal mga boss, brake tsaka clutch pedal is stainless plate na rin yung ginamit. Talagang pang matagalan na. And dito naman mga boss sa switch, dito nakalagay yung switch ng retract na side mirror, yung mga switch ng ilaw mga boss, switch ng fog lamp, ng fan, dyan po lahat nakaporma yan mga boss. Tapos yung switch ng heater, ayan, dyan lahat nakaporma yan. Ayan, napakaganda nung unit na to. Tapos ito yung kanyang steering wheel is Momo. Then merong electric pan dyan. Ayan lang naman mga boss yung detalye nito. Sobrang linis. Ayan. Then ito naman yung kanyang side view mga boss. Oh. Then mga boss, naka-hazard yan. Paganahin mo yung retract. Yung retract. Bali ayan yung kanyang side mirror. Yan, may sarili pong switch yan mga boss. Yan. Sige, open. Yan, may sarili po siyang switch mga boss. Then, yung signal light niya is naka-indicate na. Ayan, naka-hazard po yan ngayon mga boss. Yan o. Yan. Yan naman yung kanyang park light. Yan, kulay blue. Ganda. Ayan. Balihin lang mga boss yung buong detalye at yung mga accessories na nakakabit sa kanya. Ayan. Sa magtatanong ng presyo mga boss, ang asking price niya po mga bossing is 550,000. Negotiable pa upon viewing. Sama po nun mga bossing is registration, transfer of ownership, tire wrench and jack, and pwede rin namin i-deliver sa lugar ninyo mga bossing. And kung interesado nga kayo mga boss, tawag lang po kayo sa number na naka-flash dyan sa screen. And ipa-flash ko rin yung blue up namin para madali nyo kaming makontak at makausap. Available din po yung number namin sa WhatsApp and Viber.
And then mga boss, ulitin ko yung presyo niya mga bossing is 550,000. Negotiable pa naman upon viewing. Mas maganda makita nyo ng personal para ma-appreciate nyo yung unit. And yun lang mga boss, bago nyo lisanin yung video ito, huwag nyo kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ilalabas namin tungkol sa Honor Type Jeep. Yun lamang po mga boss, maraming salamat sa inyong lahat. See you sa next video.